patuloy akong humihingi sa inyo ng napakalaking konsiderasyon. Ano po? Kasi po, alam niyo po mahalaga ang buhay ng tao. Kaya nga ang ating mga hukuman, may prinsipyo ngang sabi nga, it's better to acquit 1,000 of criminals rather than to convict one innocent person. Na ano pong ibig sabihin nun? Ganun na lamang ang pagpapahalaga sa buhay, sa kalayaan, at karapatan ng tao. Kaya't napakasensitibong bagay ito. Kaya't sa kalagayan mo at sa kalagayan ng iyong asawa, sana naman kung ito man ngayon ay nasa hukuman pa, ay hindi pa naman huli ang lahat upang yung aspetong sibil, ibig sabihin kung ano man yung danyos na maaaring gusto nyong hingiin para lang masettle o magkaroon na kayo ng kapayapaan, magkaareglo na kayo ni Jeboy, sana magawa nyo na. Kaya't sana naman, konsidera mo ito, Aling Nida, upang sa ganon, magkaayos na kayo talaga. Yun lamang. Salamat po, Attorney Ben. Dr. Camille, may mga ilang bagay pa ho ba kayong nadiskubre sa ating mga panauhin nung nag-counseling kayo? Oo, Chang. Actually, nagtataka nga ako dahil sabi ko nga sa kanya, bakit may kakayahan ka para sabihin na natin, palagi ka magkakaroon ng gagawa ng mga ganitong klaseng kaso. Dahil kasi alam mo, para sa isang tao na kung maisisettle naman ito ng maayos na usapan, maganda yung komunikasyon mo, hindi ka aabot sa ganitong yung hantong na magsasampa ka palagi ng kaso. Kung kayo ay nahihirapan para sabihin na natin, suhetuhin ang mga problema niyong mga ganyan, pwede naman kayong lumapit sa mga, hindi lang naman po sa barangay para sabihin niyo sampahan ng kaso. Unang-una, pwede kayong pumunta sa simbahan para magpa-counsel na, Father, hirap na po ako, hindi ko alam kung paano ang gagawin ko, tulungan niyo po ako. Kasi nandun yung enlightenment eh. Kung ang iisipin mo palagi palaban, tendency, wala kayong kapayapaan. Kasi ang pinakamabuting paraan para mas resolba ang isang bagay, upuan. Tapos, pag-usapan nyo. Pagkatapos, magugulat kayo. Eto, tapos yung kaso, parehas kayong uuwing mapayapa at tahimik ang inyong mga buhay. Yun lang po. Salamat, Dr. Camille. Father Sunny, abay nakakagulat dahil hindi para alam ng nakakarami na pwedeng lumapit sa simbahan ang mga tao at humingi ng counseling sa ating mga mahal na mga kaparian. Opo, dahil ang mga pare po o kahit sinong may kakayahan o binigyan ng responsibilidad na gano'n ay kasangkapan po ng Panginoon upang ipadama ang habag, awa at pagpapatawad na nanggagaling sa Diyos. Kaya po ang mga pari po ay gumagawa ng paraan upang yung mga nasasadlak sa ganitong kasalanan, sa ganitong akusasyon, ay matulungan po. Dahil kahit ang ating Panginoon na walang kasalanan ay nabing biktima rin ng mga akusasyon. So sana naman ay maayos dito. Hindi, kung ako lang pagpipiliin ay may urong po ang kaso, pero nasa bahala na po. Dahil kung tayo dito sa ating mundo, may mga hukom tayo, mayroon pong isang napaka makapangyarihang hukom ang Diyos. Kung si Jeboy may nagkasala, konsensya na yan. Siyang may pananagutan sa pinaka makapangyarihang hukom. Pero ang narito tayo upang ibigay sa atin ang kapangyarihan na gumawa ng paraan na magkasundo, gumawa ng paraan ng ang habag at awa, ang pagmamahal ng Diyos ay maipadama natin sa ating kapwa. Salamat po. Salamat po, Father Sunny. Maganda ang mga sinabi at binigay na salita ng ating mga trio tagapayo, Ate Nida at Kuya Jeboy. Alam naman po namin na mahirap itong pinagdaanan po ninyo. Isang napakabigat na pagsubok. Di lamang sa buhay mo, Kuya Jeboy, ganun din sa buhay ni Ate Nida. Pero sana nga kahit paano nakatulong ang trio tagapayo sa inyo na mas maunawaan ninyo at mas maliwanagan kayo. At sa pagkakataong ito, Kuya Jeboy, ano ba ang nais mong mangyari pa? Gusto ko lang po matulungan nila ako sa kaso ko at maayos naman yung ginawa nila sa akin. Sa akin po, wala po yun kasi iniisip ko yung asawa ko . Sa pamilya ko,
Siguro ito na ho ang pagkakataon nyo para makiusap din kayo kay Ate Nida. Oo. Kaya nga pinapiece to piece ko siya para magkaroon kami ng linaw Nida, Mag-alala, Jeff. ano ka na sa akin Pasensya na. mag-alala. Ano mo lang yung asawa mo kasi malaking seryoso sa pamilya ko, ha? Sige. Pasensya na. Bahala ka. Nay, medyo tinan mo naman ng gwapo ko, pero... Huwag naman akong Kung hindi ko kayo natulungan, tutulungan ko kayo. Kaya mo, Jeff. Sabi nga po nila, Ate Nida, Aling Caridad, hindi ba? Abay, lahat naman tayo nabibigyan ng pagkakataon na makapagbago pa. At hindi ibig sabihin na kapag ang isang tao ay nakulong, wala na siyang karapatan na ayusin ang kanyang buhay o magkaroon ng maganda at maayos pang buhay. Nararamdaman din naman po namin kasi yung sinseridad ni Kuya Jeboy at kung talagang ang hindi mo ginawa yun, at the end of the day, Ate Nida, ganitong isipin mo. Kung hindi man napatunayan dito na siya ang may sala o sa korte na siya ang may sala, yun naman ay konsensyang bibit-bitin niya. Siya magdadala nun ng habang buhay. Kasi lahat tayo sa kahuli-hulihan ay haharap, sabi nga ni Father, sa isang napakahalagang hukom at dun tayo mananagot sa lahat ng mga bawat ginawa natin dito habang tayo ay nabubuhay. At tatanungin niya tayo, o nung kayo ba'y nabubuhay, ano bang ginawa ninyo sa buhay niyo? Yun ang kailangan nating paghandaan kung paano natin sasagutin yun. Hindi po ba, Aling Caridad? Sabi niya, tama. O sana po, simula na to ng pagbabago ng buhay mo, Kuya Jeboy, at ganun din ang iyong pamilya. At hangad namin na hindi na magalit ang iyong 18 years old na misis. Maraming salamat sa ating pong mga bisita. Aminan na po tayo mga kapatid. Anong magandang aral na naman po ba ang ating natutunan sa ating issue ngayon? Alam nating lahat na ang bawat tao po sa mundong ating ginagalawan ay pare-pareho. May mabuti at may masama. Kung minsan ang mga mabubuti ay nagiging masama. Depende po sa sitwasyong kanilang iniikutan. At ang masama naman, minsan ay nagiging mabuti. Depende rin po sa sitwasyong kanilang kinaroroonan. Lahat po tayo ay binigyan ng pagkakataong mabuhay. Nasa sa atin na lamang po ang desisyon kung saang direksyon tayo tatahakin o tatahak, sa mabuti ba o sa masama. At para po sa ating face-to-face, heart-to-heart thought for the day, lahat tayo ay may pangalan at hanggat maari ay ayaw po natin itong madungisan. Kaya lahat tayo ay nagnanais na ang pangalang ito ay palaging malinis. Salamat mga kapatid sa pagtutok ninyo, ha? At syempre, thank you din sa iyo, aking co-host na Hans Mortel. Salamat, Dance Squad! B1 at B2, thank you! Sa ating mahal na trio, Tagapayo, ang ating po mga sausawero at sausawera sa studio, at sa lahat po ng ating mga bisita kay Kuya Jeboy, Nida, Aling Caridad at Ate Cristina na nagbahagi po ng kanilang kwento ng buhay. Thank you very much din po sa ating mga sausawero at sausawera online worldwide. Naku po, mahal na mahal namin kayo. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta. At sa mga naisundan ako sa Twitter at si Hans, ang aking pong account, Perez Ami, at si Hans Mortel naman, si Hans2. Ako pa rin po ang inyong pamansang kapitan, ang inyong siyang Ami na lagi nagpapaalala. Ang problema, pwede mong tawanan. Pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Para po sa inyo to, mga kapatid. Ngayong Miyerkules, Ulit, tropa-tropa. Sulit pati tropa eh. Nakainom ka ba? Hindi. magkaibigang basketbolista, imbis na bola, babae ang pinag-aagawan nila. Una, naawa ako sa kanya. Pag nag-uusap kami, umiiyak siya sa akin. Hindi awa, hindi awa. Mahal mo ba si Carla? Anong habol mo sa kanya? Pililirit-dirit ang habol mo.
Gusto lang ba ay makascore o makabuo ng pamilya? Ngunit bakit sa babaeng di nila lubusang kilala? Mga 23 na po yata, ganun. 26 na po siya ngayon eh. Alam po ba ninyo kung ilang taon na si Carla? Opo, Ilang taon na po? 15 lang po yan. 15 lang? Face to Face, ngayong Miyerkules, 4:30 p.m. Bago ang T3, dito lang sa TV5.